Magandang araw mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan sa Bulacan, Bataan, Pampanga at Tarlac. Narito na naman po tayo sa Mrs. Galang's Kitchen for another episode. Ano bang iluluto natin? Biko. Biko yung paborito ni Lola Ma? Yung kalamay. Kalamay siya na merong squash. Pero alam mo ba na sa South, sabi ng mga helper natin, pag sinabi mo raw na Biko, it's kalamay. Maski ano pang klaseng kalamay ang gagawin nila, Biko ang pangalan. Okay, so kulang sila sa pangalan doon. Kuro. Okay, so this will be Biko, Kapampangan style? Kapampangan kasi naglalagay ng kalabasa eh. Okay. I can't wait. Magbabalik po tayo. Magandang araw po mga kapitbahay. Nasa kalamay episode na naman po tayo. This is another kalamay which my mother used to cook when I was that small. Matagal na yon. Kaya lang ang version niya noon parang chunks of kalabasa. Now, finding out na maraming version ito, merong pwedeng nakamash yung kalabasa, pwedeng naka-steam mo muna or pwedeng mong i-bake. So, ang ginawa ko ngayon, binake ko. Actually, binake ko itong kalabasang ito kasi we were having our lessons then sa baking. So, isinabay ko na lang. Sayang naman yung nakabukas yung oven. Pero kung wala po kayong oven or you don't want to bake it kasi ang sayang yung gas, sabihin nyo, steam nyo na lang po or pwede rin ipatong nyo sa sinaing nyo. Ito, yan, malalambot yan. Ang purpose lang ng baking or steaming is to make it soft so that you can mash it. So, start na po tayo. We need 1/4 piece of a whole kalabasa. That's about mga 500 grams siguro. Bibili ka ng 2 kilong kalabasa, kunin nyo yung 500 grams, gawin yung pinakbit yung iba, or kung anumang lutong gusto nyo gawin. And then, 2 tablespoons of condensed milk, 2 tablespoons of butter, 1/4 cup evaporated milk. Then we need 500 grams of cooked malagkit rice, 1 cup of coconut cream, 1 cup to 2 cups. And then 125 grams of brown sugar, pinch of salt, coarse salt, and then half teaspoon of powdered anise. Okay, so I'm now melting the butter. Tapos, ilalagay ko yung aking condensed milk. Wala po ito sa original na recipe ng mga Biko. Kaya lang, I want to add flavor to my kalabasa. Kaya nilalagyan ko nito. And then, my evaporated milk. Pwede rin purong gata kung marami kayong excess na mga gata yan. Imbes na evaporated milk. And then, I will add this kalabasa. Naminas po ito. Pwede nyong imas ng tinidor, pwede nyong imas ng ricer. Basta madurog siya. So, yung half kilo nating kalabasa, hindi na magiging half kilo pagkatapos. Siguro, kung magluluto ako nito, o kung magluluto kayo at marami ang kalabasa, mga 650 grams po ito pag natapos. So, I'm going to cook this first with the condensed milk para mas masarap yung kalabasa natin. I'm adding flavor to my kalabasa.
para mas malinam na. Parang niluluto ko ulit. Pagkatapos ko siyang in-steam o binake o isama sa sinaing, isapaw mo sa ibabaw, luto yun. So, after adding the evaporated milk, the condensed milk, the butter, our kalabasa is now ready for the next addition, yung ating pong coconut cream or milk. No, it's coconut cream. Milk is yung, ayan, nakita nyo, purong-puro, oh. Ako, sarap nito. This is masarap. Because of that cream. Hindi ko muna ilalagay lahat. And after that. I-mix natin dito. And then, I'll bring it to a boil. Kukulong po naman natin yan. So, I'm going to add the brown sugar. And then the anise. Parang gumagawa ako ng halayang kalabasa. Pakiramdam ko yung na ginagawa ko kasi pinapatuyo ko eh. Pag gusto kong gumawa ng kalamay na parang halay, ganito lang, gagawa ko ng halay, tapos lagyan ko ng kanin. Kalamay na yung ubin eh. Yun ang po ako nagkukunwari ng expert dito. Kaya lang ako gumagawa kasi nire-request. Pero I assure you that whatever comes out from my kitchen, ayan, tested recipes na talagang kailangan pong pumasa muna dito sa mga masasela na tao dito sa bahay na pinapakain ko. Unang-una na yung aking asawa. Yan ang kritiko kong number 1. Sabi nga ni Ether, hindi ka pwedeng maging judge sa cooking contest. Magwa-walk out yung mga contestant. Kasi konting diferensya lang. Pupunahin na niya. So, this kalabasa will now become thick and yung parang mas makunat kasi nag-add na tayo ng sugar. Oh, pag malapot ng ganito, pwede nyo pang palaputin dyan. Yung talagang halos ayaw na malaglag sa sandok nyo, pero okay na to. Oh. Now we can add kanin, ito malagkit. Sa lagkit niya ay niya makuha. Oh, lumamig na kasi. Oh. So, we're going to add that rice. Ang ganda ng malagkit na nabili ko. I think I will use this one, mas matibay. Ayan, mas matibay sa lumalaban. Ayaw ko ibuhos na minsanan kasi okay. I'll turn off the flame muna ha, kasi baka masunog yung ating masunog yung ating kalabasa. Okay, mimix po muna natin ng konti. At dahil medyo na siya, yung parang tuyong-tuyo, I'll add a little bit more of that. Konti lang po. Para lang magbasa-basa ng konti. Para lang maturog yung ating kanin. Mag-separate. So, wala pang flame. Hindi po nakasindi yung apoy ng ating stove niyan. Minimix mo lang ito. Nakita nyo gano'ng kakunat yung ating kalamay. It is, kalamay nga eh. Makunat eh. Kaya tinatakbuhan ko yung mga tiya ko ng bata ako pag magluluto na silang kalamay kasi kailangan nilang may katulong na tagahalo. Oh, pag ganito na po kakunat, tingnan nyo naman, ay naluwa, ayan, ibig sabihin, tapos na yan. Now, we're going to
transfer it dito sa ating bilao. At napakahirap pong hilain dito, alisin dito sa sa kawali. Super kunat. Ganun ang kalamay. Pieces of dahon. We're going to transfer this here. Tapos, sarap natin. Kakain na ako ng biko nung bata ako. Hindi kumakain yan eh. Kasi nga, may gulay. Sabi ko may gulay. Ayoko ng gulay nung araw eh. Pero ngayon, halos gulay na lang kinakain ko. Konting meat lang. Ang hirap alisin sa pagkakabikit na sa sandok ko. Isang good, ng kalamay, yung malakit siyang ganyan. Yung pag kinakain mo, yung inunguya mo, mangunat-munat. Good quality na. And also, it's because of the, yung malakit na bigas na ginamit namin. Magandang klase. So, spread it up to the edge of our bilao. Kalamay, ang ganda ng kulay. Wow, kasi ang ganda ng kalabasa eh. Oh, so kailangan, hindi lang yung, ang magdadala talaga nito yung kalabasa, hindi lang yung hindi lang yung bigas. Pag pangit yung kalabasa mo, wala. Marami kasi tayong klase ng kalabasa, merong kalabasang makunat. Sabi nila, pag magpapasko, doon lumalabas yun eh. And this is one, type of kalabasa na makunat talaga. Ang ganda pa ng kulay, orange. Hindi maputla. So, there's no food color added to this. This is just the pure color of the kalabasa that you can see in our kalamay. Parang ang sarap kainin. Sarap po ito, sigurado ako. Okay, now we're going to cut it. Nakikita ko ito nandun sa aking mga lola eh. Kaya lang, medyo nakakapagod nga ang gumawa ng kalamay. Kailangan may tagahalo pa. Pero siyempre, ibang-iba ang lasa ng homemade. Kesa sa nabibili lang sa labas, no? Kasi ito, hindi mo titipirin sa, sa ingredients. We're going to add, this time yung ating, latex. Medyo may kulay ng konti. So, contrast natin. Kaya nakamagkat. Oh, this is our finished product. Sana makapture po ng camera yung ganda ng kulay nitong biko na ito. It looks so appetizing. Parang ang sarap kainin. Sana matikman nyo mamaya. Kami na lang ang titikim. Antayin nyo mamaya kami ni Ethel.
ito na ang ating finished product. Ang ganda-ganda. Pero Golden yellow. ginupit ko yung dahon. Yung pala, mas gusto mo yung parang kudra-kudra doon. Mas natural eh. Pero, Okay na. okay na yun. Ang importante, matikman natin. Bakit ba naging paborito to ni Lola Ma? Hindi lang ni Lola Ma, pati yung mga kapatid niya. Parati daw ginagawa yan. Kaya nung bago ako gumawa ng biko, gumawa ng recipe niyan, tinawagan ko muna sila. In-interview ko, paano nyo ginagawa, anong nilalagay nyo. So from there, magkakaroon ka ng idea. Kasi bihira ako makakita ng biko sa labas eh. Although, so baka naman dahil hindi lang ako masyado bumibili ng mga kakanin sa labas. Kasi titikman ko, tapos gagawa ako sa bahay. Okay, so this is another recipe galing Santo Tomas. Mhm. Ha? Okay, tikman natin. Marami namang gumagawa niyan. Kaya lang, Pero this one. ito ang version ko. According to the informations that I got from my relatives. Masarap. So, ito ang version ko. Hindi halatang may gulay. Kaya nga, ayaw ko yan yung bata ako eh. Dahil kalabasa, no? Ano po? Subukan ninyo. Ayan, nahihirinan ka. Ibig sabihin, malagkit yung ating kalamay. As it should be, no? Yung pagkalamay, Ay, ang tubig mo, oh. malagkit. Di uminom ka na. Pero hindi yung overly sweet na Hindi. Okay. Never. Andun yung lasa ang unang-una kong binabawasan yung asukal. Kasi gusto kong lumabas yung lasa ng ingredients na iba. Yung latik, yung gata. Basta masarap. Masarap siya. Mas gusto ko pa nga ito din sa version kung isa nabuo yung kalabasa eh. Kasi dun, iba ang hindi mo agad malalasa yung kalabasa, kailangan hanapin mo pa yung buo. Ito, nakahalo na siya. And this is the natural color. Hindi ako naglagay ng ibang kulay dyan. Kulay ng kalabasa yan. So, hindi lang, nagiging parang pang-color talaga yung kalabasa. Hindi lang pampalasa, Oo. pangkulay pa. Parang, siya, it's a nice golden orange color. Very attractive, no? Magandang-maganda to sa party, pag sa table. Kitang-kita. agad Kakain yung na ako ng lasa. biko pag gaganyan ang lasa. Yes. Sarap. Okay, so this has been another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For your questions, comments, and suggestions, just send us a message sa www.facebook.com kung saan mapapanood na rin po ninyo ang aming mga episodes. They are uploaded online. So, yung aming mga kaibigan sa abroad, pwede na po rin ninyong subukan itong mga recipe na I'm sure na mi-miss ninyo dyan sa, sa kung saan kayo ngayon. Maraming salamat po.